prepare our Bible, mga kapatid, sa aklat po ng Titus chapter number 3, verse 1 to 11. Meron po kayong Bible, mga kapatid? Amen. Open your Bible. Titus chapter number 3, verse 1 to 11. Mamaya po, kaya mag-alala, babasahin din yan ng English natin, no? Praise the Lord. Thank you so much. And lahat na nakakita na magsabing amen. So, bukas, mga kapatid, ay kayo mag-alala, mga kapatid, no? Kami po ni Mrs. ay lilipad bukas dahil birthday ni Bishop, mga kapatid, and first week of July, nandito na ako ulit. And don't worry, meron po tayo, mga kapatid, gawain na i-assist natin higit sa lahat po. May mga activities tayo na gagawin, mga kapatid. And also, while wala pa ako, mga kapatid, sa isang linggo o 2 linggo, I hope na hindi kayo gagawa ng Diyos-Diyosan. Gagawa kayo ng rebulto na ginto, ng bakal, o kaya nung ano, mga kapatid, no? O kaya mapunta na kayo sa ibang kapitbahay, mga kapatid. Amen. And we have our core leaders and elders, mga kapatid, to assist us and to help us. At lahat ng UTB, tuloy pa rin tayo, mga kapatid. Amen. And lahat din po ng ating mga lesson na natitira. Everybody say amen. Verse number 1, the Bible says, remind the believers or remind the people. Everybody say I. To be subject to rulers. Or in other translation, to submit to the government and its officers or authorities. To he obedient, or they should be obedient always, ready to do what is good. They must not slander, amen. They must not slander to anyone and must avoid quarreling. Instead, they should be gentle and show true humility to everyone. Everybody say, praise the Lord. Verse number 3. Let's read, mga kapatid. For we ourselves also were sometimes, or in other translation, once we too were foolish and disobedient, we were misled and became slaves to many lusts and pleasures. Verse number 4, mga kapatid. But when the kindness, everybody say kindness. But when God and our Savior revealed His kindness and love, noong pong binigay at pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang kanyang pong habag at pag-ibig at kabutihan, mga kapatid. Hallelujah. The Bible says, when God gave His kindness and His love, our Savior appeared. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Now let's proceed to verse number 6. Whom He poured out on us generously, or through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs or tagapagmana, having the hope of eternal life. Everybody say amen. Everybody say eternal life. Verse number 8. This is a trustworthy saying, and I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. These things are excellent and profitable for everyone. Anong sabi doon, mga kapatid? Kailangan nating gawin ang mga mabubuting bagay dahil ang mga bagay na to ay excellent. And meron kang makukuha o gantimpala at para sa atin ding lahat, mga kapatid. Pero sa verse 9, ano sabi? But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law, because these
are unprofitable and useless. Warn a divisive person once and then warn them second time. After that, have nothing to do with him. You may be sure that such a man is warped and sinful. He is self-condemned. Nining ko si Buddy Rico, kahit dyan lang Buddy Rico, please lead us, sir, to pray, to our reading and sa atong salita ng Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, Jesus, hallelujah. Have mercy, God. Jesus. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I would like to give the message this morning, mga kapatid, the letter to Titus. Or another, mayroong sub-theme, mga kapatid, protecting what Jesus established. And we still have in Unity series, mga kapatid. God bless you. You may visit it. Now, ang sulat, mga kapatid, amen, na sinulat po dito para kay Titus, mga kapatid. Amen. Sinulat ni Titus to the leader of the Christian sa lugar ng Crete. A people who were known for being particularly contentious and argumentative. In other words, para silang marami doong mga nagde-debate at mga namumulitiko, mga kapatid. Hallelujah. Kabarang kagaya sa atin pong sanlibutan ngayon, mga kapatid. Amen. They love to fight and argue. Amen. Napakaraming nilang argument, mga kapatid, na binobrought out. Amen. In fact, sa kaliwa o sa kanan, meron ka na makikitang maraming issues, mga kapatid. Amen. Na kanila pong binobrought. At dalawa lang ang pinaka-main, lagi pong pinag-uusapan nito, mga kapatid. At ito pong politics and religion. Amen. And I know marami sa atin na hindi ito gaano natin na pag-uusapan, mga kapatid. But in reality, marami po sa kapatiran nagkakaroon po ng wall. It's because of politics and religion. Dahil si ganito, si ganyan, ay doon siya sa kabila, at si ganito, si ganyan, doon din siya sa kabilang panig, mga kapatid. But I tell you today, church, hallelujah, we must and we need to hear the reminders for us, as believers, amen, to submit, amen, hallelujah, to the will of our Savior, Jesus Christ. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya nung isinulat po ito ni Titus, mga kapatid, ay ito po'y pinapaalalahan at pinapadalhan ang iglesia ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa lahat po, so the non-believers or future believers, at higit sa lahat sa mga mananampalataya na sa kalagitnaan ng ating pong unhealthy conflict sa mga issues na dapat na hindi naman tayo kasali, mga kapatid, God sends some important message about how God loves us, amen, and save us, and give us a clear understanding that the gospel, amen, is more important than any politics, than any BTS, than any other group of people, or any other, what we call, mga kapatid, car, or any material things in this world. Amen. In other words, ikaw ay pinaghirapan at sinikap ng ating Panginoon na maabot at maligtas. Pero nasaan ka ngayon? Nandoon tayo nakafocus, mga kapatid, masyado sa politics at sa kahit anumang kinahiligan natin na ginagawa nating Diyos-Diyosan at sinasamba natin, mga kapatid. I would like to remind every believers nowadays, we must focus or refocus ourselves to the one and true God who is above all and important, and that is our Savior Jesus Christ.
In other words, Titus give us a letter, mga kapatid. Amen. To remind the people. That's why this letter is not only for the believers, but also to the future believers or non-Christian. Everybody say, praise the Lord. Nakakahiya tayo, mga kapatid. Mas binibigyan pa natin at pinaglalaban natin yung mga nasa labas kaysa nandito sa mga naloob. Pinagpapalit natin yung ating mga mahal sa buhay, ating mga mama at papa, ating mga relatives kaysa sa mga tao na hindi naman tayo kilala. I believe President Duterte is our president and we will give respect to them. But please sir, please ma'am, don't forget, kapag inaapakan ng ating Panginoon, huwag mong kalimutan din na handa kang mamatay sa ating Diyos dahil nakakahiyang bagay na tayo mga anak at lingkod ng ating Panginoon na mas ating pong pinagtutuunan ng pansin and we are willing to die, amen, through some things that is useless. That's what the Bible says. It is nothing and useless. Pero nakakahiya sa mga iglesia at sa mga anak ng ating Panginoon na tayo mismo nagkakadiba-dibatihan at nag-away-away. Sa loob ng iglesia, mga kapatid, dahil ito nandoon sa kampit, panig ni ganito, ganyan, mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng war. Nagkakaroon tayo ng division, mga kapatid, na dati matalik kayo na magkaibigan. Dahil nung nalaman mo na nag-post siya, ay kay Duterte pala siya, hindi na kayo ngayon magkaibigan. Tignan nyo yung ugali natin na ganyan, mga kapatid. Please sir, please ma'am, wag natin i-involve ang ating pong relationship sa kahit anumang bagay. We must give respect. Amen. If Sister Bergie ay gusto niya si President Duterte, please, wag natin idamay ang ating relasyon sa ating pong iglesia at sa ating pong Panginoon. We must be united, amen, in Christ. For we are one body and Christ is the head. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. That's why the gospel reminds us how to deal this. Paano ba to, Pastor John, natin i-deal? Now, I would like to remind you, mga kapatid. Number one, we were all humans. Ang sabi nga ng kasabihan, we were all humans until race disconnected us and religion separated us. Politics divided us and wealth classified us. Nakakalungkot na, mga kapatid. Amen. Kapag ikaw ay ganito, ganyan. Look how full. Ano ba sa Tagalog nun, Brother Edward? Yung mga mas masakit yata sa Tagalog yun. O kamangmangan. Yung mga bagay na yan na mas importante pa sa atin yung mga, alam niyo mga kapatid, yung kapag nasisiraan yung ating mga pinaglalaban na mga pinagkinikilingan natin, tapos nung kapatid mo na nasasaktan, hindi mo pinaglalaban, okay lang yan. Parang bang ang sakit sa puso natin na, grabe naman na, dahil lang pinaglingkuran niya at gusto niya si Noynoy, mga kapatid, o kaya gusto niya si Duterte, dahil doon hindi na kayo friends. Wala na, na-divide na kayo, na dati nilibre ka niya ng Yum Burger. Ngayon, straw na lang ang mabibigay niya, mga kapatid. How full is that, mga kapatid? Now, number one, the gospel give us a new priority for life. Amen? Diba, napakarami nating priority, Brother Rico? Lalo na sa atin, mga kapatid. Marami priority natin, of course, sa pamilya natin, sa may mga anak at sa may asawa. Hallelujah. Sa mga needs ng ating mga anak. At ganun din, mga kapatid. Ano ba mga bagay na priority na? But the gospel reminds us, mga kapatid, give us a new priority for life. Now, let's continue, mga kapatid. The first thing po na pinag-usapan, mga kapatid, in chapter 3 is to remind us that we shouldn't get caught up in politics, especially when causes strife with our friends and this authority. Kaya nais kong palalahanan ang lahat ng mga young people, na lalo na ngayon sa social media, mga kapatid,
Kung walang magre-remind sa inyo, please, social media, magandang bagay, platform. Pero kung gagamitin nyo yan na mag-away-away tayo, magkakasakitan tayo, mga kapatid, please, the Bible says, itigil nyo na yan. Dahil wala kayong makukuha dyan. In other words, the Bible says in Titus chapter 3, sabi ni Paul, magkakaroon lang siya ng division, mga kapatid. Bakit kailangan itigil? Kasi parehas kayong talo. Ano ang masisira? Ang relasyon. Biruin nyo, ilang taon yung pinaghirapan na pinagsikapan na tayo, mga kapatid, sa isang issue lang, warak. Kaya ganun kahirap ang trabaho ng pastor, mga kapatid, at ng mga leaders. Amen. That's why sinisikap natin na hanggat maaari, huwag niyong isali yung inyong relationship, mga kapatid. Huwag kayong huwag niyong ipagpalit yung inyong pagkakaibigan, pagkakapatiran sa mga tao na hindi naman kayo kilala. Ang masakit pa doon, mga kapatid, you are willing to pay the price for somebody, but you are not willing to give sacrifice to our Lord. You're willing to pay the price sa mga tao and bibigay ka ng mga bagay, mga appreciation, mga kapatid. But you don't no longer post Bible verse and appreciation to our God, mga kapatid. The Bible says, the abundance of the heart, the mouth speaketh. That's why shame on us if we are focusing in ourselves to the things in this world and we forget. Because the Bible says, if you love the world, then the love of the Father is not in you. Everybody say, praise the Lord. Masakit man yun, mga kapatid, pero yan ang katotohanan. Kailangan tayong bumalik, magbigay ng focus sa totoong katotohanan na nagligtas sa atin, mga kapatid. This is a trustworthy saying. The Bible says in Titus chapter 3 verse 1 to 2, Brother Angel, pabasa sa Tagalog. Ito mas maganda, mga kapatid, para mas maintindihan natin. Titus 3 verse 1 to 2. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Oops! Ang linaw ng Tagalog, mga kapatid. Di ba, di na natin kailangan ng revelation? Gusto ko ng revelation, Pastor John, na talagang, minsan kakahanap nyo ng revelation, ito na, ni-reveal na ng Panginoon eh. Ang masakit, mga kapatid, hindi natin, kumbaga, masyado nating, nakalimutan na natin kung sino ang Diyos, mga kapatid. What this verse means, mga kapatid, in verse 1 sa Tagalog is, huwag tayong magsalita ng masama laban sa kanila. Now, wala tayong magagawa sa mga hindi talaga pabor sa ating, mga kapatid. But the Bible says, anong sabi, Brother Angel? Sa verse 1? Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno. Amen. Sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti. Sunod. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Amen. Na huwag makipagtalo, kundi Amen. mapakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Praise God. Isa lang masasabi natin ngayon, mga kapatid, Panginoon, patawarin mo kami. Hallelujah. For how many days, mga kapatid, na marami tayong mga bagay na pinaglalaban na tama, na akala natin tama. Pero what is more important is right, mga kapatid, ay ito pong salita ng ating Panginoon at ating pong relationship sa ating pong church. Biruin niyo, mga kapatid, maraming beses na natin tayo na nagkukulang, na tayo po mismo, amen, hindi sumusunod, lalo na po sa ating pong batas ngayon, mga kapatid. Napakahirap na sabihin natin, ang hirap kasi, Pastor John, ganito, ganyan, sila din mismo. Amen. Hallelujah. Makita mo na yung mga nagsasaway ng face shield, wala rin mga face shield. Nagpamamulta pa ng 300, tapos sila wala din namang
Wala kasing officer na magmumulta din sa officer. Walang ganun eh. Yung officer ang magmumulta doon sa mga kapatid. Amen. Ano mang klase yung pinapatupad nila, yung mga ganyan nila, yung mga ganyan nila. You know what mga kapatid? Bible says, huwag magsalita ng masama sa kanila. Amen. Because the Bible says, you need to pray for the peace, mga kapatid. Kailangan nating idalangin na magkaisa ang ating. Now, let's continue mga kapatid. This verse reminds us mga kapatid to the believers to submit to the government and its officers. Wala pong choice mga kapatid. Wala kang choice but to submit. Everybody say praise the Lord. Pero hindi yung submission na may common sense mga kapatid. Pero kung sabihin ni Duterte na magpapugot na kayo ng ulo, ay, hindi submission yun mga kapatid. Submission to the authority na kailangan natin mga kapatid, hallelujah, na sumunod sa mga bagay, kalalo na yung patakaran ngayon mga kapatid na pinagkaloob sa atin. Pero hindi na natin kailangan pa simulan at kapulutan pa ng gulo. Na mayroon pang arguments na ganyan, ganito, ganyan mga kapatid, hallelujah. Ito tama ako, mali sila, may tama siya, siya dapat ang may ano dyan, ganito, ganyan mga kapatid. But what we need in these last days mga kapatid is to understand each other. For us, and respect, mga kapatid, for us to have unity. Everybody say, praise the Lord. Sinabi ni Paul sa mga Christians na magpasubmit sa government at iwasan ang mga away-away, arguing, lalo na sa mga hindi mananampalataya at higit sa lahat sa mga mananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Ano pa ang nais ipaabot ni Paul mga kapatid sa pagsulat niya dito sa verse number 1 hanggang 2 mga kapatid? Kailangan i-inform ang mga mananampalataya na dapat tayong mag-focus sa ating real goal. Yan ang making disciples mga kapatid. Kapag tayo po ay nawala sa goal mga kapatid, amen, diyan na magsisimula na papasok ang politics sa iglesia at sa church, mga kapatid. Papasok na ang mga anumang klaseng bagay na kung saan ang religion ay nagbo-brought up, mga kapatid, na nagkakagulo-gulo, nagkaaway-away, na ganito, ganyan, mga kapatid. And ang effect nito, masisira ang growth ng church. At higit sa lahat, magkaroon ng bad reputation, amen, ang mga believers, hallelujah. At it also affect your community. Sige, tugod sa ganyan pala yung kanyang pinaglalaban. Amen, hallelujah. Na dati tayo mga kapatid, handa tayong makipag-share, mangaral sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, iba na ang ating pinaglalaban. Pinaglalaban natin yung karton na hindi mayupi. Hallelujah. Pero nakakalimutan na natin yung verse ng Bible, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po, mga kapatid, dapat natin wag po natin iwala ang ating pong focus sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Dahil ang kaaway will try to distract you and to destroy you for what is more important at kung ano ang dapat nating i-priority. Because the gospel give us a new priority in life, mga kapatid. Kaya kailangan ang mga Kristiyano ay maging involved, mga kapatid. Hindi dapat sa politics at hindi din ganun sa mga bagay na kung saan kinahikilingan at kinahiligan natin. Bagos doon po sa ating pong salita ng ating Panginoon. We must not forget to make disciples, amen, hallelujah, that we are willing to pay the price, hallelujah, na handa tayong magbigay ng libre na magpakain to someone or to others, mga kapatid, to help the needy and to pray for the sick, amen, and to bring message sa mga tao na nangangailangan ng salita ng Diyos, and encouragement, mga kapatid, amen. But look
right now sa ating pong kapaligiran, mga kapatid. Mga tao ngayon, iba-iba na ang pinaglalaban. Iba-iba na, mga kapatid, hallelujah, ang pinag-uusapan na dapat ang salita ng Diyos ang maging sentro at lumalabas sa ating pong mga bibig. Na dapat nating i-share at isa sa puso, hallelujah, dahil ang isang senyales kung ano ang lumalabas sa iyong mga bibig at kung ano ang iyong mga ginagawa ay siya rin ang nilalaman ng iyong pong kaloob-looban. Now, the question for you, my question for you right now, nandiyan pa ba si Jesus Christ sa puso mo? Or baka nandiyan na nangingibabaw na, mga kapatid, yung ating pong mga kinahiligan or kinilingan. Nangibabaw na si Duterte, nangibabaw na si Noynoy, nangibabaw na yung ganitong grupo, nangibabaw na yung ganitong bagay na material. Ngunit huwag mong kakalimutan ang higit na mas dapat nating i-priority ay ang ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Now, Paul says that we should focus on the basic. Bakit basic, Pastor John? Or in other words, the gospel. Because our problem is, nakapokus tayo sa problem. Kumbaga, may problema ka na nga, nakapokus ka pa sa problem. I'll try to, mga kapatid. May mga tao na na-stress, na di-depress ngayon kasi nakapokus sa problem. Ano ba dapat ang gawin? Nakapokus dapat tayo sa solusyon. Now, instead na ang problema natin yung kagaya ngayon ng issue na face shield, mga kapatid, tignan nyo ang social media, madaya talaga, mga kapatid. Ibobomba ka ng ibobomba. Kung anong mainit ngayon, talagang ibuburutan niya. Bakit? Kikita sila eh. Ikaw ngayon, makikisali ka, hindi mo alam, isa ka na sa target. Biruin mo, ang ganda ng gising mo, badiri kung may kapi ka, at nagbabasa ka ng Word of God. Ngayon, marinig mo yung notification, mabasa mo yung post na ganito, ganyan, mga kapatid. Pati ikaw, magagalit ka na rin. Ngayon, di mo alam, nakikisali ka na. Ay, talagang itong mga to talaga. Oh, ikaw din magpo-post ka na rin ng mga ganyan-ganyan. Di mo alam, pati ikaw naging victim na rin. Biktima ka na rin ng ginagawa nilang estratehiya, mga kapatid. In other words, tayo ng mga tao na may cellphone, hanggat may cellphone at may internet, target ka nila, mga kapatid. Hallelujah. Minsan, sasadyain nga nila yan eh. Tataka ka, bakit kaya may mga mali? Bakit? Marketing strategy, mga kapatid. Hallelujah. Hindi mo alam na sila dyan kumikita, mga kapatid. Now, ikaw ngayon, walang kamuwang-muwang na nag-away tuloy kayo ngayon. Paano kasi, Pastor John? Ganito, ganyan. Ang sabi ko, yung Colgate, hindi nga si ano ang gumawa niyan. Yung dating ano ng close-up. Ngayon, pinag-aawayan yung mga kapatid ng mga walang kwentang bagay, kayo tuloy ngayon ang nag-aaway. Pagdating sa church, pagtataka ka, mga kapatid, hindi na halos magpansinan. Ala na, naghiwalay na, ganito, ganyan. Kaso, ang problema, we are so much professional pagdating sa social media, pero sa totoong buhay, napaka-plastic natin, mga kapatid. Professional tayo sa mga ibang bagay, hallelujah. Pagdating sa totoong buhay, Jesus ko, Mariusip, hindi naman natin kayang gampanan, mga kapatid, yung mga bagay na iyon, na halos hindi mo nga malapitan yung mga tao. Ngayon, paano yung salita ng Diyos, mga kapatid? Paano mag-work ang gospel na nagbibigay sa atin ng new hope, yung mga bagay na dapat na solusyon sa problema na hindi na natin napapriority. Nang nangyayari, mga kapatid, nakapokus na tayo doon sa mga bagay na kung saan dinidistract tayo na mas magkukos ng problem. Ano ba ang magbibigay sa iyo ng kalakasan? Ang salita ng Diyos. Ano ba ang magbibigay sa iyo ng kagalingan? Ang salita ng Diyos. Ano ba ang magpapabigay sa iyo, mga kapatid, ng higit sa lahat, ng eternal life? Ang salita ng Diyos. Dahil si Jesus Christ ang solusyon sa lahat ng iyong problema, mga kapatid. Lumapit ka kay Kristo. Amen. Hallelujah. At hindi kanya bibiguin. Kaso ang problema, instead na
Dapat nakafocus tayo sa solusyon, nandoon tayo sa problem, mga kapatid. That's why the gospel give us a new priority for life. Everybody say amen. Hindi yung ano ang mahalaga kung tama yung ganitong pinaglalaban mo na tao, ganito, ganyan. I tell you, church, tao lang yan. Huwag mong ikamatay, ipaglaban yung mga tao na yan. Huwag mong kakalimutan na mas higit na dakila dapat ang ating Panginoon na ipaglaban kaysa sa mga tao na yan. I don't care kung sino ang presidente na iboboto mo, mga kapatid, at sino mga tao na ganito, ganyan, pero huwag dumating sa point na kailangan mong kalimutan si Jesus Christ. Amen. At ipagpalit ang relasyon mo sa inyong mga kapwa at higit lang sa church. Dapat mong ipaglaban ang pagkakaisa sa iglesia at ang salita ng ating Panginoon. For the sake of the gospel, please, ihiwalay niyo, mga kapatid. Maging professional naman tayo sa bagay na yan. Everybody say, praise the Lord. Look at the world, mga kapatid. Amen. Na pinaglalaban natin. The Bible says, it is useless at wala kang matatanggap. Wala kang magigain. In other words, listen to this, young people. Ngayon, hindi mo pa ma-realize yan. But until na dumating ang point na sasabihin mo, na kagaya ni Solomon, vanity, vanity, vanity. It is all vanity. Lahat ng yan. It is useless. Now, the next topic na mas bibigay sa atin ng priority, mga kapatid. Now, let's move on. The gospel give us a new focus. Kanina, priority, mga kapatid. Ngayon naman, focus on the essentials. Everybody say, praise the Lord. Now, ayaw ng Panginoon, higit sa lahat sa atin, mga kapatid, na tayo po magkaroon ng argument. Amen. Na magkakaroon ng division sa church. Everybody say, praise the Lord. Napakarami na sa Bible times, Brother Ongos, nagkaroon ng mga politics. Noon pa yan, mga kapatid. Hanggang sa ngayon, politics ang religion, wala talaga yung katapusan, mga kapatid. Dahil yan ang mas pinag-uusapan, mga kapatid. Hallelujah. Dahil kapag yan ang na-focus natin, nagkakaroon na ng arguments, nagkakaroon ng quarrel, mga kapatid, nag-away-away niya, at mas nagiging matter na ang politics kaysa sa iglesia ng ating Panginoon. Anong sabi ng Titus chapter 3 verse 8 to 9? Pakibasa ba rin English sa Tagalog? Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala, upang ang mga nagsisi panampalataya sa Diyos ay maging maingat na pananatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan. Oops! Ano sabi ng Bible? Ngunit iwasan mo, ilagan mo yung mga sakit sa Tagalog eh. Hangal na mga pasabi. Tuloy, Brother Angel. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Amen. In other words, mga kapatid, Paul says that we should focus on sa mga bagay na dapat doon ka makikinabang. Everybody say, praise the Lord. Ano ba ang bagay na dapat kapakipaninabang, mga kapatid, na pag-usapan at ipaglaban? Yan yung mga bagay na naglalast hanggang sa wakas, na hindi na walang katapusan, mga kapatid. And that is the Word of God. Everybody say, praise the Lord. In other words, we should focus on the basics, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
That's why if we respond, hallelujah, to that argument, to that politics, nagkakaroon po tayo, mga kapatid, nahababahira na ang salita ng ating Panginoon. Kaya dapat na ating gawin sa mga Kristiyano at higit sa lahat sa mga believer. Amen. We should stop any argument, any issues when it comes in politics or anything that will divide us or anything that will stop us in growth, mga kapatid. Hallelujah. Look at us now sa mga panahon ngayon, mga kapatid. Nahihirapan na tayong lumago dahil sa mga bagay na pinaglalaban natin na hindi naman na tayo nakikinabang. In other words, we should stop arguing to the things that is useless, na hindi po kasama at hindi ikalalago ng ating pananampalataya. Ano ba ang mga bagay na magbibigay sa atin ng kalaguan and growth and faith? And that is the Word of God that will give us life and satisfaction. That's why we should stop fighting for the nonsense and useless things. Everybody say, praise the Lord. That's why we should give focus, amen, to the essentials, mga kapatid. Hallelujah. That's why sabi ni Paul, this is a trustworthy saying. Sabi niya sa verse na ito, mga kapatid, this is a trustworthy sayings. Hallelujah. And I want you to stress these things so that those who give trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. Hindi yung mga bagay na walang kabuluhan, mga kapatid. That's why, wag na nating masyadong ipaglaban yung mga tao na hindi naman tayo pinaglalaban, mga kapatid. Amen. Hallelujah. You know what is worth it, mga kapatid? There is Jesus Christ who are willing to pay the price. Amen. Na pinaglaban ka, pinaghirapan ka, mga kapatid. In other words, madugtong lang muli ang relationship na naputol at magkaroon ng unity. At yon ang sinikap na makuha at mabawi ng ating Panginoon. Dapat si Jesus Christ ang ating pong focus. Amen. Hallelujah. Kapag siya ang ating focus, mga kapatid, amen, nandiyadyaan na susunod ang kapayapaan, nandiyadyaan susunod ang pagkakaisa dahil si Jesus Christ ang ating solusyon. Everybody say amen. Sa pamilya, kapag si Jesus Christ ang focus, hindi na tayo mahihirapan, mga kapatid. Why? Pag si Jesus Christ ang sentro po sa ating mga relationship, hindi tayo mahihirapan. Kasi siya mismo ang mangunguna sa atin. Pero kapag ang iba na ang naging sentro at focus natin, saglit lang, wala na. Mabilis lang tayong mawala, mga kapatid. The last part. Let's read this verse. Let's continue. The gospel give us a new goal. The very first thing na pinag-usapan natin is priority. Next is focus. Then ngayon yung goal. Ano ba, mga kapatid? Ang goal. The gospel give us a new goal. And that is, everybody say, unity. Amen. Now, let's read this, mga kapatid. Now, Titus 3 verse 10 to 11. Meron bang Tagalog dyan, Brother Angel? Pabasa. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yamang nalalaman mo na ang gayon ay napahamak at nagkakasala at siya'y hinahatulan ng kaniyang sarili. Amen. In other words, mga kapatid, yung mga bagay, yung mga tao na nagkukos ng division, amen, kapag ayaw makinig ng unang saway o pangalawang saway, ang sabi ng Bible, masakit Tagalog pakinggan itakwil mo. Amen. Hindi yung itakwil na sipain mo, saktan mo, murahin mo, i-post mo pa sa social media, mga kapatid. Hallelujah. Now, as I read carefully, mga kapatid, sa verse na yan, yung word na itakwil, it's not the way na itakwil sa panahon natin ngayon. Iba kasi yung word noon na ginamit dyan, mga kapatid, na part. Kasi ngayon, pag sinabi mong itakwil, masaklap. Diba?
yung mga pinapalayas, yung mga talagang wala ng ano, mga kapatid. In other words, you should not, amen, focus na kung saan mga bagay, mga tao na ayaw makinig. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, hayaan mo sila kung ayaw nilang makinig. Dahil sila mismo ang pinapahamak nila ang sarili nila. They are called as a faithless, mga kapatid. Amen. Mga gumagawa ng mga mali na ikasisira ng kanilang pananampalataya. At kung ayaw nilang makinig, o unang saway at pangalawang saway, bahala kayo. But anong gagawin ng church? We will still pray for you. We will pray for the peace. We will still pray for the love. We will still pray for God's blessing, mga kapatid, and for us na ma-change ang ating pong mindset at magdoon tayo mag-focus sa ating goal. And that is the unity. Everybody say unity. Kaya sa ating pong mga membro ng Sanctuary of Praise, please lang, mga kapatid, hallelujah, huwag niyo pong idamay ang iglesia ng ating Panginoon. Ako'y nasasaktan na nakikita kayo na kung saan nag-iiba na ang ating focus ngayon, mga kapatid, rather than Jesus Christ. Hallelujah. Nawawala ng ating devote sa ating pong focus, sa ating pong faith, sa ating pong Panginoon. Nahanda na natin nakalimutan ang lahat. Amen. For how many days and months and years. Amen. At higit sa lahat na pinagsikapan tayo ng ating Panginoon na mabuo, mga kapatid. Hallelujah. Please, huwag natin isama, mga kapatid, ang iglesia at ang ating relasyon sa ating Panginoon at inyong relasyon sa kapwa na mananampalataya para lang sa mga bagay na in religion at sa mga bagay, sa mga politics, mga kapatid, at sa mga bagay na pinaglalaban natin. Dapat nating ipaglaban ang ating pong pagkakaisa sa iglesia. Everybody say, praise the Lord. Last verse, mga kapatid, that I'm going through, John chapter 13, verse 34 to 35. Wala dyan, Brother Angel, ng Tagalog. Meron. Pabasa, Brother Angel. John chapter 13, verse 34 to 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Wow. Wow. Paano tayo tawagin ng Panginoon that we are His disciples? If you love one another. A new commandment I give to you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. The more na dumarami ang issue ng politics at mga issue sa social media at mga issue sa iba pang bagay, mga kapatid, wag natin dapat iwala ang focus sa salita ng ating Panginoon. Because the gospel, Jesus Christ, this is the main thing. This is our main focus. This is our main goal, mga kapatid. While if we do this, it's because this is the eternity, hallelujah, na ating pong pinaglalaban. The more na ito po ang ating focus, mga kapatid, hindi ka maghihinayang, hallelujah, amen, ay paglalaban kung ano man ang tingin mo na karapatan ko to, karapatan. No. But if you know the gospel, and if you know the word of God, hallelujah, amen, if you are Spirit-led people, mga kapatid, ikaw ay mangunguna sa pagkakaisa. Amen. At kapag ikaw ay nangunguna sa pagkakaisa at kapayapaan, magkakaroon tayo ng powerful testimony sa sanlibutan. But if not, then tayo po ang sentro sa mga issue at chismis sa sanlibutan. If the church will forget their main priorities and focus, tayo ang gagawing pupulutan or issue or chismis ng sanlibutan.
But if we did our part, mga kapatid, hallelujah, as the Bible reminds us, amen, na dapat tayong nangunguna sa kapayapaan, sa pagkakaisa, mga kapatid, na isasaway natin ang mga bagay na ikakawasak at ikakasisira ng mga relasyon, amen, higit sa lahat sa mga pamilya na sa isang tahanan at sa iglesia na itanayo ng ating Panginoon. Then, we will have a powerful testimony to the world. But if not, we will all perish, mga kapatid. This should be our deepest desire. Amen. This should be our deepest desire. To have unity in the church, mga kapatid. But look at us now. Iba ang priority natin. Iba na ang goal ni ganito. I know that there are some things na, Pastor John, I need to do this. Magugutom ang pamilya ko. I know that. God knows that, mga kapatid. But if you seek Him first and His righteousness, and all these things shall be added. Ang tanong ko sa iyo, pinabayaan ka ba ng Panginoon? Hindi ka pinabayaan ng Panginoon, mga kapatid. Kinalimutan ka ba ng Panginoon? Hindi ka kinalimutan ng Panginoon, mga kapatid. Ginutom ka ba ng Panginoon? Hindi ka ginutom ng Panginoon, mga kapatid. Ano ang problema? Dahil hindi na ang focus natin siya. Ang ating pong priority, hindi na siya. Ang ating pong binibigyan ng pansin, hindi na siya. That's why if you lost your focus on Him, man, I tell you, mabilis ka lang mapapahamak, mga kapatid. Kaya ingatan natin at pagsikapan, higit sa lahat, ang salvation na binigay sa atin ng Panginoon at ang pagkakaisa sa iglesia, mga kapatid. Dapat ikaw ang number one na masasaktan na kapag ang church ang sinisira, kapag ang Panginoon, amen, hallelujah, ay binabanatan, dapat number one din tayo, mga kapatid, amen. Pero hindi tayo katulad nilang mga mangmang. Amen, hallelujah. Na kung saan dadaanin sa mga bagay na masasama na gaya ng sanlibutan. No, we should not be argued for we wrestle not against flesh and blood. Saan natin dinadala ang ating pakikipaglaban, pakipagbaka? Doon sa ating pagluhod every time that we have prayer meeting time. Every time that we have a private and alone with the Lord Jesus Christ. Doon natin iniiyak sa ating Panginoon. But instead of choosing to speak bad words and speak bad words, mga kapatid, instead that the Bible says in Beatitude, pray for them, bless them. Lord, I pray for the peace. Amen. In other words, mga bata, mga bagay pa rin na mga mabumuti. If you are really the disciples of Jesus Christ, we should love one another. Lord, I pray for this one. Sila po, Panginoon, nag-away-away. Please, God. Amen. Kung hindi man, Panginoon, hallelujah, patayin mo na sila, Panginoon. Pero hindi ganun eh. Hindi eh. The Bible says, anong sabi, Panginoon? Kung sino man ang gumagawa sa inyo ng mga bagay na masama, ng mga curse, pray for them. Bless them. At sa mga tao na nag-away-away, then pray for peace na magkabati sila, mga kapatid. Hindi yung number one din tayong manggagatong. Na ako din mismo ang number one na kakampi na ako dito. Kasi pag nagkakampi-kampihan tayo, mga kapatid, wala, wasak. Nakalimutan natin, sa dulo tayo pa rin ang talo, mga kapatid. That's why this gospel brings us a new priority and focus in life. And that is, walang iba, kundi ang ating Panginoon, mga kapatid. That's why the cross of Calvary give us the unity. Give us a unity, mga kapatid. Kaya wag nating kakalimutan
na dapat pa rin tayo magkaisa, mga kapatid. Ipaglaban natin, amen, ang pagkakaisa sa iglesia. Hallelujah. Sa ikakaayos at ikakatuwid at higit sa lahat, sa ikaliligtas po ng ating pong mga kaluluwa. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag pag-usapan ang mga bagay na kung saan di ka naman makikinabang dyan. I-chismis mo siya, may nagbago ba? Wala. Siraan mo siya, tingin mo magbabago siya? Hindi naman eh. Anong sabi ng Bible? Ipag-pray mo. If you work, you will work. But if you pray, God will work, mga kapatid. Kikilos ang Panginoon kapag manalangin ka. Kaya lagi natin, Lord, kung nakarinig man ako ng issue ng paninira, nanakit, God, Ikaw po, Panginoon, ang sentro pa rin ng akin dahil Ikaw ang solusyon. Lord, I pray that you will bless them, God. Help me to love them. Help me, God, to forgive them. Help me, Lord, to bless them as I serve you because I want peace and eternal life. Let's clap our hands to the Lord Jesus Christ, man. Kaya salamat sa cross ng Calvary that give us a new hope, a new focus, gave us a new life. Thank God, because of the cross of Calvary, give us also a unity. Woo! Everybody say, we love you, Jesus. Let's sing that song, mga kapatid. Kanina, kinanta ng ating music team. By His stripes, we are healed. By His nail-pierced hands, we're free. By His blood, by His blood, oh, we're washed clean. We're washed clean. Now we have the victory. Now we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. He has won our freedom. Jesus has won it all. Everybody sing hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. That could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. You are the risen King. You are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood, By His blood we're washed clean. now we have the Now victory. we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Come on with all of our heart. Hallelujah. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Come on, sambitin at isigaw natin ang hallelujah. Ang mataas sa pagpupuri sa ating Panginoon. Mataas na papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Jesus Christ, He must, at siya dapat ang ating priority at maging sentro ng ating buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He is alive. He won the victory. He reigns on. Our God is risen. Our God is risen. He reigns on high. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. Hallelujah. Come on, if Christ is the center of your heart. The victory. Come on, if Jesus Christ is the center. Hallelujah. You have won it all for me. that could not hold you down. That could not hold you down. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are the reason. You are the reason, King Lord. Seated in majesty. You are the reason. You are the reason, King. Come on, let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Come on, every knee will bow and every tongue should confess that Jesus Christ is our Lord. Hallelujah. Come on, wala na dapat iba pang may taas sa iyong puso at sa iyong buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya ang karapat-dapat mong pagsilbihan. Siya dapat mong luwalhatiin. Siya dapat mong maging sentro. At higit sa lahat, siya po ay worth it ipaglaban, mga kapatid. Hallelujah, 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 hallelujah. Kaya huwag kang magpadaya sa sanlibutan. Because world, ang sanlibutan ay uubusin ka hanggang walang-wala ka na. Ngunit kapag ikaw, si Jesus Christ ang sentro sa buhay mo, dadagdagan at higit sa lahat pagpalain ang iyong buhay, mga kapatid. That's why we must and we should prioritize Him and focus and give focus to Him. Because the more we focus Him, the more we are focusing on the solution and not the problem. That's why we are blessed that we have our Savior Jesus Christ. Let's pray, mga kapatid. Panginoon, patawarin niyo po kami, God. Kung madali kaming mahusga, at kung kami ay nakasakit sa aming kapwa, O Lord God, forgive us in deed and in word, O Lord God. But please, Lord Jesus, help us to unite ourselves, O God. Na kami, Panginoon, mag-focus sa iyo, Panginoon. Forgive us, O Lord Jesus, if we neglect and we forget to prioritize you, Panginoon. At ikaw ang dapat maging sentro at maging focus namin, God. Above all, O Lord Jesus, O God, dapat ikaw, Panginoon, ang may post sa social media. Dapat ikaw ang dapat namin pag-uusapan. Forgive us if we forget and neglect you, God.
But Lord, help us to unite, O Lord God, ourselves. Help us, Panginoon, na magkaroon kami ng refocus to you, to rebuild our relationship, O God. Fix our eyes to you, Panginoon, in this generation. Fix us, O God, in this worldly lust and worldly desires, God. Fix our eyes, Panginoon, na ikaw ang magkikita at hindi ang problema at hindi ang mga issue at hindi anumang politics, O God, but ikaw, Panginoon Lord. But we are thankful, God. Help us to submit to government, to the authorities, Lord. Help us to pray and to love our enemies and to bless them who curse us, O God. Help us, Panginoon God, that what we've heard this morning, I am ito may apply, Panginoon. But help us today to rebuild, to regain our relationship, Panginoon, and for us to have unity, God. Lord, all the glory and honor belongs to you. Everybody shout in Jesus' name. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. I also give acknowledge to our visitors today, Julito Junior Rosales and Russell Rosales and Richard Rosales. They're here, mga kapatid. Please come to the front. We are happy that you're here, and huwag kayong mag-alala, ipag-pray namin kayo, mga kapatid. Maligayang pagdating, palakpakan natin sila, mga kapatid. Welcome sa Sanctuary of Praise Church. At welcome po sa, dito kayo sa gitna. Ayaw magkaulaw. Sige. Huwag kayong mahiya dahil mga Bisaya din karamihan dito. Everybody say, we love you, visitors. Ngayon, kayo ay bisita. Sa susunod na pagbisita ninyo, pagpunta ninyo, pamilya na kayo, mga kapatid. Amen. Palakpakan natin sila. We will pray for them, mga kapatid. Amen. Brother Angel, please lead us in word of prayer sa ating pong mga bisita. And we will pray also, Brother Angel, sa ating pong closing prayer. Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa mga salitang iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Lord Jesus, we are too blessed, Panginoon, na meron kaming tatlong bisita ngayon, Panginoon. And I believe, Lord, na sa susunod, Panginoon, na hindi na namin sila bisita, Panginoon, ngunit kasama na namin sila upang magbigay ng papurit pagsamba sa iyong pangalan, Jesus. Lord God, Jesus, pagpalain mo po ang aming mga bisita, Lord, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Bless them, O God, Jesus, and give the desires of their heart, Panginoon, according to your will. Yes, O God, Jesus. Protect them always, Panginoon. Keep them safe, Panginoon, Lord God, Jesus. We also pray, Panginoon, sa aming pagtatapos, sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoon, na ikaw po ang maggabay sa amin, Panginoon, sa aming mga pag-uwi, Panginoon, at sa buong linggong darating, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala lahat, Panginoon. We give you back all the praises and glory in your mighty name, Lord Jesus Christ. Amen and amen. Everybody say amen. Everybody say, God bless our visitors. Malaya na kayo makakabalik sa iyong upuan. Paumanhin hindi namin kayo makamayan dahil pinagbabawal pa, mga kapatid. Alright, sa lahat ng mga nanay at tatay, bago tayo magkanya-kanyang hiwalay, mga kapatid, punta tayo sa Manginasal dahil doon tayo. Okay? Fellowship. Pero sa lahat po ng youth captains, this week, meron tayong virtual meeting. And sa lahat ng young people din, meron din po tayong first virtual na gawain, mga kapatid. Okay? So, ibigay namin yung dates pero mag-usapan muna namin ang ating pong mga... And also, meron po tayong, mga kapatid, bago na i-elect na youth president. Ipag-pray po natin ang ating pong i-elect na bagong president, mga kapatid, sa mga kabataan and captains, mga kapatid. Sister Joe, please come to the front. Please come to the front. Alright, we will give our love offering at our pledges, mga kapatid. At salamat po sa ating mga kapatiran na nandirito, lalo na sa ating bisita. And it is all timely, mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon. Why? Dahil yung ating series ng Unity, nakafix doon, mga kapatid, sa ating pong notes, sa discipleship, at nakalagay doon, mga kapatid, kasama sa ating pong word. Excuse me muna, hindi pa tayo tapos. Bless. Dito muna tayo, mga kapatid. Hindi pa tayo nagpe-pray ng ating pong pagtatapos. Dito muna, tahimik muna tayo. Sister Jo, ay, nandito na pala. Alright, let's give, mga kapatid, our love offering and our pledges to our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus.
We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifices of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifices of praise. Praise God! Hallelujah! Maraming ding salamat mga kapatid na nakasama natin muli si Jam. Nandito si Jam. Good to see you again. And we love to see you also every Sunday mga kapatid. Hallelujah! And by the way mga kapatid, mga nanay, please, andito may mga nanay natin. Okay, dahil Father's Day, kayo ang manlilibre mamaya. Alright? Ang nanay ang taya ngayon mga kapatid. Let's pray for sa ating pong love offering, sa ating pledges. Panginoon, salamat po sa inyo pong mga kapatiran na mga anak na nagbibigay. Ingatan niyo po sila at iyo pong busugin at pagpalain. And cover us, Lord, with your precious blood. We give you all the glory in Jesus' name. We are dismissed, mga kapatid. God bless you all. Happy Sunday and picture.